Ben Tulfo Fun Filter. Kumusta nga pala si Toby? Tiangco. Congressman Toby, kumusta ba dyan? How's it feel? Medyo iniiwasan ng karamihan dyan. Alam ko naman, tuloy mo lang laban. Medyo sinasaltik ka ata ni Attorney Claire. Sinisisi si Toby Tiangco ng mga kasamahan na mga nasa na hindi daw lumusot yung 5 pa na mga nasa dahil campaign manager siya. Nakausap ko ata ito bago lahat Ang sabi niya, ako campaign manager pero hindi ko hawak yung pera. Ngayon, para manalo yung mga manok ng kung sinong manok man yan, kinakailangan i-release mo yung pera. Paano kung hindi na-release ang pera? Sa halip na i-release, binulsa. O kaya, yung mga iba dyan, ang lagay nasanay sa ganyan. Yung mga 5 di nanalo dyan, ako nga, hindi nga dapat akong una-unas diyan mga 3 kaming hindi nakalusot hindi pinalusot Kilala kong sinong 3, isa nakakulong. Yung 5 na yan, talagang hindi lumusot. Wag nyo na ipaglaban Kaya kung sino, sabihin mo nga Toby sa kanila, wag na kayo magreklamo, sabi ni Bitag, itanong mo pa yan kay George Garcia dahil yung 5 talaga hindi lumusot. Kung si Bitag nga, hindi pinalusot, hindi ako nagreklamo yan. Pag sasampalin ka mga mukha ninyo, maayos nga uminit tuloy yung ulo ko. Pag nagagalit kayo, kayo na nagiging balita. Hindi na mahalaga kung kaano kayo magalit, mahaibad man kayo, manigas kayo dyan. Hindi naman makakasolve ng problema yan Alam ko, karamihan sa Senado, grandstanding. Iba dyan, magagaling nga pagdating sa legal. Hindi mo siya kayang talunin sa mga debate. May iba dyan, talagang dressing down, kakagalitan. May iba dyan, desente. May iba dyan, palaban. May iba dyan, ewan. So, kung inimbitan nyo itong si Sharon Garin at nakikita yung mga absence niya, yun sa first hearing, doon sa Senate Committee, yung sinasabi ninyo, yung Protect Committee, may ibig sabihin, ek na yan. Ang punto po kasi na gustong sabihin dito ni Senator Ligarda, dito daw yung energy sector natin dito, critical. Alam naman ng tao, critical yan gusto nyo sabihin, papuntahin natin doon sa Middle East. sa pagkukunan. Yung ibig nyo sabihin tuloy dahil di nagpakita, parang lumalabas, hindi nire-respeto ang Senado. Yan ba talaga? Maaari nga siguro hindi kayo nare-respeto. Sa anumang kadahilanan, baka bulyawan nyo lang. Kasi magpapanik siya dahil di niya rin alam siguro kanyang sasabihin. Kaya kumisa nag-excuse me, kayo naman nag-aantay, naiinip. Kaya bulyaw ang naging balita tuloy, hindi yung pag-a-absent na Garin, kundi kung paano kayo magalit. Dapat si Garin, pagpapaliwanagin nyo, hindi yung talking heads, di ba? So ngayon, yung leadership presence daw ng sinasabing doon, mandatory daw yun for urgent decision making. Okay, may punto po kayo roon. Now ngayon, demanding contingency plan. May punto rin yan. Pero ibig sabihin, inantayin nyo ba? Okay? Na gusto nilang siguro bigyan ng diin itong Department of Energy kasalukuyan. Ano bang mga detalye ng paghahanda, contingency plan, pagdating doon sa supply ng langis? At saka yung projection, yung mga pinoproject, teka muna, para para kayo magbo-board meeting dyan sa loob ng Senado. Okay, inaalam ninyo para maging balita. Okay, specific funding needs, financial resources to protect Filipinos from surging fuel oil prices. Okay, ang ibig nyo siguro sabihin, walang, kumbaga, mga sangkatarbang mga eng-eng ang nasa ehekutibo. Kaya kayo nasa legislatura, sa mababang kapulungan, mataas ng kapulungan, mas matatatalino kayo, or gusto nyo suriin para makita ninyong kahinaan, para nang sa ganun, bulyawan ninyo. Pag may nakita kayo mali, siguro, ang ginawa, ako naman siguro lang, parang tingin ko lang. Hindi ko naman kilala yung si Garin kung sino man yan Hindi ko naman kilala kung sino dyan mga department. Malas lang nila dahil departamento lang talagang tatamaan dahil fuel ang pinag-uusapan. Langis. Yung specific funding and financial resources to protect the Filipinos from surging fuel prices. Okay, gusto nyo suriin. Pag nagkamali, maaaring hindi pa handa. Siguro nga, kaya nagtatago itong si Garin.
Baka kasi, baka kasi pag umupo siya roon, sermon bulyaw, side comment. Alam mo naman kasi dito, disrespectful to the Senate authority when you're invited, you better show your face or else. Ganun dating, ano? Meron kasi tayong nakikita sa mga ugali ng mga senador, nang bubulyaw, lagi may sinasabi, kung minsan kanilang nawawala yung decorum, although kasama po yun kung kinakailangan magalit, kung yung resource person ninyo ay pasaway. Pero kung ang resource person ninyo nahihirapan, huwag nyo nang gipitin. May mga pamilya rin yan na mahihiya, masasaktan sa kanilang katangahan, sa kanilang mga kulang-kulang na mga bagay na impormasyon na hindi sila nakapaghanda. Kaya kung minsan, hindi nagpapakita yung mga resource person nyo sa Senado, hindi nga sila nakahanda. Eto pa, gusto makita yung mga funding delay. Okay, eto, kaya nagalit tuloy si Senator Loren. Doon ito sa mga opisyales ng sinasabing, congressional breakdown. Yung delay, delay na daw yung sinasabing release of funds for the National Oil Company or PNOC. Kung na-delay yan, dapat ang gisahin ninyo dyan si Toledo, the Department of Budget and Management, sa ilalim ng Department of Finance. Kahit na anong plano ninyo, kung natutulog sa pansita naman, yung sinasabing Department of Budget and Management, may problema tayo riyan. So, ang point ho natin dito, sige, magalit kayo ng magalit. No? Dun sa Senado. Anyway, so, let's leave it there. Lahat ng yan, sige, kayo na ang balita. If we are in a crisis mode, nasa crisis tayo, dapat we have to work together to come up with a, common solution na malinaw sa tao, hindi yun nagkakagulo na sa Middle East, nagkakagulo pa kayo dyan. Parang mga anak, pag ang mga magulang nag-aaway, apektado yung mga anak. Madali kasi mag-away-away si nanay, si tatay. Parang gano'n. Madali mag-away yung Kongreso, madali mag-away yung legislatura at ekotibo. Sige, mag-away kayo. Ituring nyo na lang mga anak nyo, yung taong na nakatingin sa inyo. Or hindi na anak, mas wais pala sa inyo. Mga kritiko ninyo, sasabihin, pag uumpog-umpogin kayo na mga ulo ninyo, maayos nga kayo. Pag sinabing anak, siyempre, parang, hindi po, opo. Hindi! Naninilbihan kayo eh. Kaya dapat pinag-uuntog-untog ng mga ulo ninyo dyan para matauhan kayo eh. Tigilan nyo ng mga grandstanding, tigilan nyo ng mga palang iba dyan eh. Naghahanap ng sisi. Wala na pang panahon para dyan, ang pangit tingnan eh. Siguro, tapyasan nyo naman ang inyong galit dyan sa Senado. Nagkakagulo na, pati kayo dyan. Kung minsan, bigyan nyo muna ng panahon kung sakaling hindi pa nakarating. Bigyan naman ng panahon muna. Pero pag dumating naman yan, huwag nyo nang bulyawan. Parang kinukuyog nyo na. Hindi. Bigyan nyo naman siguro, the due process and the right to be heard. Let them explain first before you start, unleashing your fury. Wow, America yan. Ganun ang dating. Tigil-tigilan po natin kuminsan, tapyasan po natin yung init ng ulo natin. Marami kayo dyan sa Senado, sa Kongreso naman. Sa Kongreso, sige, tuloy nyo dyan mga kung anong pinagagawa yung impeachment. Tuloy nyo lang dyan. Masaya kayo dyan, ha? Ang sigla ng isang ekonomiya, makikita po kilos sa himpapawid, kilos sa lupa, kilos sa dagat, karagatan. May kasabihan po, where there's movement, there's commerce. Commerce is defined as economy. The transfer of goods and the services and the people flying here and there, creating business and opportunity. Pag nag-shrink po yan, at medyo na-limit po yung sinasabing movement in the sky and the sea and the land, less movement. Bakit ang less movement? Pakita nyo nga pala. Gusto nyo bang malaman na kung sakaling umabot na ang mga flight ngayon, lahat ng gustong lumipad ng ganito, MWF lang. Bakit? Wala ng fuel. Huwag naman. Kung gusto mo pumunta ng, kunyari, na emergency, ako naman nagsasabi lang, sige, mapapansin nyo ngayon? Kaya nga, sinasabi natin dito, instead nag-aaway-aaway kayo, isipin na lang muna natin, ano kaya nga siguraduhin natin continuous yung movement of goods and services at yung mga pagkilos ng mga tao from point A to point B, kasi negosyo yan. Ang sigla ng ekonomiya ay base doon sa sinasabing ito naman ay kumpiyansa ng mga negosyante at makikita sa sigla ng ekonomiya ay makikita natin yung sinasabing movement of commerce, the movement of goods and services. Where there's movement, there's commerce. Natatandaan nyo nung araw, walang movement dahil traffic, lintik na traffic, naka-standstill, ilan na. So, nahihirapan. So, dito ngayon,
Wag naman po sana tayong umabot sa ganyang klaseng sitwasyon. Ben Tulfo Fun Filter.